Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Itong si Sara, mayroon namang in-interview naman sa SMNI. Ang sabi naman ni Sara Duterte, inihanda raw siya ng Diyos para maging Pangulo. Oh, Yun na, hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong Vice President. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong Vice President ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. At ibigay sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. ano naman ang masasabi nyo dyan sa anong yan, mga kabunyog? Si Sara, sabi ni Sara, ang tingin niya daw, inihanda siya ng Diyos para maging Pangulo ng bansa. Parang sinasabi ni Sara na pinili siya ng Diyos. Pinili siya ng Diyos na maging Pangulo ng bansa. At ang kanya daw ng mga pinagdadaanan ngayon ay bahagi ng paghahanda sa kanya ng Diyos para maging Pangulo ng bansa. Si Panelo ganun din ang sabi ni Panelo. Sabi ni Panelo, destined, itinakda si Sara Duterte. Destined nga, ang mga term nila, destined. Idinistino si Sara Duterte na maging Pangulo ng bansa. Parang itinadhana ng Diyos. Sabi ng mga DDS supporters, itinadhana ng Diyos si Sara na maging Pangulo. Destined yan. Kaya hindi na daw yan mapipigilan. Si Sara Duterte naman, ang tingin niya, inihanda siya ng Diyos para maging Pangulo. Ang nakikita niya raw sa kanya, yung mga pinagdadaanan niya ay bahagi ng paghahanda ng Diyos sa kanya para maging Pangulo ng bansa. Yung mga DDS naman, ang tingin nila si Sara ang tinadhana ng Diyos. Nakatadhana si Duterte na maging Pangulo ng bansa. Kaya, ito matindi eh. Itong ngayon itong Holy Week ganun yung kanilang mga sinasabi Itong mga DDS, bukang bibig nila ngayong Semana Santa, Diyos. Bukang bibig nila, Diyos. Pero nung panahon ni Duterte, tinawag ni Duterteng estupido ang Diyos. Binastos ni Duterte ang Santo Papa. Binabastos niya grabe ang blasphemy niya noon. Pagkatapos ngayong Semana Santa, mayroon pang Lenten message mayroon pang mensahe si Sara ngayong Semana Santa. Tapos sabi ni Sara, parang ang tingin niya, inihanda siya ng Diyos para maging Pangulo. At ang naman ng mga DDS, hindi na raw yan mapipigilan. Sabi ni Panelo, kahit anong gawin ng mga pwersang kontra kay Sara, hindi daw yan mapipigilan kasi destined na yan. Destined na daw yan, mga kabunyog. Kaya nakatakda siya. Hindi, nakatadhana. Parang itinadhana ng Diyos na siya ang sumunod na Pangulo ng bansa. Siguro ang nagbasbas kay Sara Duterte si Kibuloy. Si Kibuloy siguro ang nagbasbas sa kanya na maging sunod na Pangulo ng bansa. Kaya grabe ang nila parang sa paniniwala ng mga Duterte supporters, wala na yung makakapigil.
Kasi ano daw, Diyos na mismo ang nagtadhana. Destined. Hmm? Ay, mga kabunyo, sa totoo lang, ano, itong mga DDS bigla naging mga tungkol na sa Diyos ang mga pinagsasabi, no? Pero ang pinagagawa nila, yung mga saka ni Duterte, yung pinagagawa nila, pagpatay ng tao, maka-Diyos ba yan? At kung si Sara Duterte ang maging pangulo ng bansa, makakabalik yung mga patakaran ni Duterte na pinatupad, yung mga patayan sa war on drugs. Yan ang magiging yan ang magiging policies ni yan ang magiging policies ni Sara Duterte. Pag naging presidente siya, kung ano yung mga pinagagawa ng kanyang ama, yun din, yun ang gagawin niyan. Paano naman sinabi na ang Diyos ay yan ang gustong mangyari sa bansa natin? Ha? Ako, naniniwala ako, hindi hindi gagawin diyan na yan ang Diyos sa atin. Ako nga nung manalo yung Marcos Duterte nung 2022, grabe yung frustration ko, sabi ko, natalo si Leni, sabi ko ano ba naman 'to, parang pinababayaan na tayo ng Diyos. 'Di ba? Nung natalo si Leni, sabi ko parang pinabayaan na tayo ng Diyos na anong gusto ba ng Diyos magpatuloy pa rin yung mga pinagagawa ni Duterte sa ating bansa? Yun ba yung gusto ng Diyos sa atin? Kasi siyempre yung nung nanalo yung Marcos at Duterte, continuity ng pamamalakad ni Digong. Yung mga pagpatay, papatuloy. Kaya sabi ko nung 2022, parang ano bang 'to, ito ba ang gusto ng Diyos sa atin na mangyari? Yung pala may ibang plano ang Diyos. Yung pala may ibang plano, ha? Tingnan niyo ngayon ang nangyari. Natigil na yung mga pagpatay. Mayroon pa rin siyempre, pero hindi na tulad nung panahon ni Duterte na talagang policy ng gobyerno, state policy yung mga pagpatay, yung kabastusan, siyempre sa pamamalakad ngayon ng administrasyong Marcos, yung korapsyon nandiyan pa rin, yung kahirapan ng tao, yung political dynasty nandiyan pa rin. Pero at least yung kabastusan, yung pagbastos sa Diyos, pagbastos sa kababaihan, pagmumura, pagpatay, at least natigil. O ngayon, kung itong sinasabi ni Sara Duterte na siya'y destined, siya'y inihanda ng Diyos para maging pangulo, tingin ko hindi mapapayagan ng Diyos 'yan. Ha? Tinapos na ng Diyos ang pamamahala ng Duterte. Kahit na nga nanalo si Marcos, pero hindi nagpatuloy yung mga patakaran ni Duterte. God works in mysterious ways. Gumawa ng ibang paraan ang Diyos. Hindi man nanalo si Leni, pero at least natigil yung mga pagpatay, yung mga kabastusan, no? Natigil dahil nag-away ang Marcos at Duterte. Sino ang nasa likod ng mga nangyayaring ito? God works in mysterious ways. Kaya sa tingin ko, hindi napapayagan ng Diyos na manumbalik pa ang kasamaang dating nangibabaw sa ating bayan. Naniniwala ako hindi napapayagan ng Diyos 'yan. O ngayon mga kabunyog, marami ang nagsasabi na kapag si Sara Duterte ang naging presidente, halimbawa manalo siyang presidente sa 2028, 6 years na kalbaryo yan sa atin. 6 years na kalbaryo.